He watches the sparrow and the nest whence it came. He cares for the lilies, so lovely to see. Because he loves them so, I know he loves me. He watches the lambs in the fold where they sleep. He cares for the shepherd watching over his sheep. He knows his creations where they may be. Because he loves them so, I know he loves me. He numbers the stars and our tears and our smiles. He knows every sparrow and he knows every child. And when I see starlight or birds on the wing, I know my Father loves me and my heart sings. I know my Father loves me and my heart sings. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat, mga minamahal naming mga kapatid. Welcome po muli sa ating pong programa dito sa Northern Luzon Mission, na bago po magtapos ang taon ay kami po mga kapatid ay gumawa ng isang programa na siya po nating mapapanood gabi-gabi sa loob ng isang linggo, upang sa ganon tayo po ay mapatibay ang ating pong pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng ating pong mahal na Diyos. Kaya ang aming pong mga kapatid na nandito po sa teritoryo ng Northern Luzon Mission, ang aming pong mga kapatid na nandito po sa Pilipinas at ganun din sa ibang bansa, kami po ay nagpapasalamat sa inyo dahil sa inyo pong patuloy na pagtangkilik sa ating pong mga programa dito sa ating pong misyon, at ganun na din sa inyo pong suporta dito po sa ating pong minamahal na misyon ng Northern Luzon. Kaya nga po ngayong gabi, bago po tayo magpatuloy, aking pong inaanyayahan ng bawat isa sa atin ay tayo pong lahat ay yumuko para sa isang panalangin. Mahal naming Diyos na nasa langit, salamat po Panginoon sa pagkakataong ito na kami po ay muling nagkita-kita bilang magkakapatid sa pananampalataya, bilang magkakaibigan sa pamamagitan ng social media, upang sa ganun ay aming pong pag-aralan, Panginoon, ang mga salita na nais po ninyong ihatid sa bawat isa sa amin, na kami po ay naniniwala na ang mga salitang ito ay siyang magagamit na mapagtibay ang aming pong pananampalataya sa inyo. Maaari po ba, Panginoon, na kami po ay pagpalain, lalong higit ang aming pong mga kapatid, mga kaibigan, na nanunood at nakikinig sa programang ito.
Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming pong Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, ang paksa na ating pong papag-aralan ngayong gabi ay isang napakagandang paksa dahil ito ay isang karanasan ng anak ng ating pong Panginoon. Ang ating pong papag-aralan ay pinamagatang, You Can Change Your Destiny. Anong sabi niya? Na pwede daw nating baguhin, mga kapatid, ang ating kapalaran. Kaya, you can change your destiny. The prayer of Jabez. So yung ito pong papag-aralan natin, ay pwede daw nating baguhin ang ating kapalaran sa pamamagitan ng panalangin. Titignan po natin kung ito nga ba ay totoo ayon sa sinasabi ng Biblia. Bago po tayo magbasa ng isang teksto, bago po natin basahin ang panalangin ni Jabez, ay gusto ko pong ipakita sa inyo at basahin sa inyo ang isang quotation ni Mrs. White. Ito po ang kanyang sinasabi. Prayer is the opening of the heart to God as to a friend. Ano daw po? Ang panalangin, sabi niya, ito ang nagbubukas ng ating puso patungo sa Diyos bilang isang kaibigan. Kapatid ko, kaibigan ko, ang Diyos ang siyang kaibigan nating tunay. Kung nais po nating lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng ating panalangin, buksan natin ang ating puso at sabihin natin lahat ng ating gusto sa ating Diyos bilang Siya ay ating kaibigan. At ano ang mangyayari? Sabi po niya, not that it is necessary in order to make known to God what we are, but in order to enable us to receive Him. At sabi niya, prayer does not bring God down to us, but brings us up to Him. Mga kapatid, ang panalangin, tignan po ninyo, ang siya ang naglalapit sa atin sa Diyos. Kaya kung tayo po ay nananalangin, ibig sabihin, inilalapit po niya tayo sa ating pong Panginoon. Ibig sabihin, kung hindi po tayo nananalangin, tayo po ay malayo sa Diyos. Kaya nga, you can change your destiny. Paano po ito? Alam po ninyo, ang ating pong teksto ay mababasa sa 1 Chronicles chapter 4, verses 9 and 10. Inyo pong buksan ang inyong mga Biblia sa libro ng Unang Kronika, Kapitulo 4, versikulo 9 at 10. Ito po ang kanyang sinasabi. Jabez was more honorable than his brothers. His mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. Jabez cried out to God of Israel, Oh, that you would bless me and enlarge me my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. And God granted his request. Mga kapatid, tingnan ninyo ang karanasan ni Jabez. Bakit si Jabez ay ipinanganak ng kanyang ina na sinasabi niya dito sa English, sabi niya, I gave birth to him in pain. Na bakit nagbigay ng kalungkutan, nagbigay ng sakit sa ina ni Jabez nung siya ipinanganak. Alam po ninyo, ito yung ating pong papag-aralan kung bakit si Jabez ay nanalangin siya ng ganito. Nang kanyang panalangin ay sabi niya, Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. Bakit ito yung panalangin ni Jabez? Mga kapatid, there are 7 P's of Jabez's prayer to change his destiny. Ito po yung ating papag-aralan. 7 na P kung bakit ang panalangin ni Jabez ay ang kanyang kapalaran ay nabago. Una, mga kapatid, una, teachable. Ibig sabihin, malungkot. Dahil sabi niya sa teksto, and his mother called his name Jabez, saying, because I bear him with sorrow. Bakit ganito, mga kapatid? Ang sinabi ng ina ni Jabez, na nung ipanganak niya si Jabez, ay
Bakit siya nalulungkot? Bakit siya nasaktan? Bakit, mga kapatid? Una, Jabez began his life in a miserable condition. Nag-umpisa, mga kapatid, ang buhay ni Jabez sa isang malungkot na kondisyon. Bakit kasi, mga kapatid? Dahil yun mismo ang naranasan ng kanyang ina. And then, ang sinasabi pa ng ating lesson, he was a source of sorrow to his mother. Dahil siya, mga kapatid, ang pinagmumulan ng kalungkutan sa kanyang ina. Meron po bang mga ina na nanonood ngayong gabi, mga kapatid, na kayo ay nalulungkot o ang inyong anak ay siyang pinagmumulan ng inyong kalungkutan? Kung meron man, mga kapatid, merong mga rason. Ngunit nais ko pong sabihin sa inyo na huwag nawang mangyari na ang inyong mga anak ay sila ang pinagmumulan ng inyong kalungkutan, kagaya ng ina ni Jabez. And then, ang ating pong pinapag-aralan ay sinasabi niya, he began his life with a shame. Tignan po ninyo, sa paglaki ni Jabez, ayon sa background ng tekstong ito, ay siya ay nahihiya. Bakit? Ang rason, mga kapatid, nang dahil sa kanyang pagkapanganak. And then, his future did not look bright. Alam po ninyo, kaya ganun ang panalangin, mga kapatid, ni Jabez, ay nakikita niya na ang kanyang kinabukasan ay hindi maganda. Yan ang kanyang nakikita. Kaya siya ay nalulungkot, mga kapatid, habang siya ay nabubuhay. Kaya gayon na lamang ang kanyang panalangin. And then, he decided that he was not going to spend the rest of his life in this miserable condition. Nung ganun ang kanyang nararamdaman, habang siya ay nabubuhay, mga kapatid, siya ay nagdesisyon na sa kanyang buhay, mga kapatid, ay pwede niyang baguhin ito. Ng kanyang kalungkutan ay ito ay mapapalitan ng isang masayang buhay. Yun ang itinanim niya sa kanyang isipan. Kaya ang isang punto na nais kong ihatid sa inyo ngayong gabi, mga kapatid, kung ang buhay mo at ang buhay ko ay nakakaramdam ng kalungkutan, kagaya ni Jabez, mga kapatid, na pwede tayong magdesisyon na pwede natin itong baguhin. Ngunit hindi po natin ito mababago kung wala po ang ating Diyos. And then, he wanted a better and a blessed life. Dahil ang nais na ni Jabez, habang siya ay nakakaramdam ng kalungkutan, ang nais niya, mga kapatid, ay magkaroon ng masayang buhay. Ang nais niya ay ang buhay na pinapagpala na ng ating pong Panginoon. And then he wanted to change his destiny. Kaya ngayong gabi, makikita natin na si Jabez ay gusto niya na gusto niya na papalitan ang kanyang kapalaran. Gusto niyang baguhin ang kanyang kapalaran. Papaano? Titignan po natin. Pangalawa, tignan po ninyo. Ang pangalawa, mga kapatid, ay petition. Ano ang kanyang kahilingan sa kanyang dalangin? Nung siya ay nanalangin sa Diyos, ano ang kanyang hiniling? Sabi niya in Jabez, called on the God of Israel. Tignan po ninyo, nung nakita niya na ganoon na ang kanyang buhay, ay hindi po siya nagdalawang isip na tatawag sa ating pong Panginoon. Kaya tumawag siya sa ating Diyos. Sa kanyang pagtawag ay meron po siyang kahilingan. Kung basahin po natin yung kanyang panalangin, ay nakikita natin yung kanyang kahilingan. Kaya ngayong gabi, Jabez decided to call on the Lord to change his destiny. Ulitin ko, na si Jabez, mga kapatid, ay nagdesisyon siya na tumawag sa Diyos, na sumamo sa ating Panginoon, na babaguhin ang kanyang kapalaran.
Mga kapatid, kung ang inyong kapalaran, kung ang ating buhay sa ngayon ay nakikita natin na ito ay walang pupuntahan kinabukasan, pwede pa natin itong baguhin. Katawag ka lang sa Diyos. At sabi niya, He went directly to the source of all blessings and favor, the Lord Himself. Kaya nagdesisyon siya na pumunta siya sa Panginoon, mga kapatid, na alam niya na ang Panginoon ay siya ang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala. Gusto ko pong malaman natin na ang lahat ng pagpapala na tinatanggap ninyo, na tinatanggap ko, ay galing sa Panginoon. Gusto ko pong sabihin rin sa inyo na ang lahat ng mga pagpapala na atin pong tatanggapin ay galing rin sa Panginoon. Sa pagtatapos ng 2020, mga kapatid, lahat ng mga pagpapala na ating tinanggap ay sa Diyos galing. Sa mga pagpapalang tatanggapin natin ng 2021, lahat ito ay galing sa Diyos. Kaya ganito ang ginawa ni Jabez. He knew that God could transform his life completely. Alam ni Jabez, mga kapatid, na ang Panginoon ay kanyang babaguhin ang kanyang buhay. Mga kapatid, mayroon tayong mga karanasan sa nagdaang 2020. Gusto ko pong sabihin sa inyo na ang Diyos nating pong pinagsisilbihan, na ang Diyos na buhay, na tumitingin lagi sa atin, na nagmamahal sa atin, kaibigan ko, kaya kanyang baguhin. Kaya kong baguhin ng Panginoon kung tayo lamang ay pasasakop sa Kanya. He did not seek promotion and favor from men. Hindi po ginawa ito ni Jabez. Hindi siya naghanap ng mga tao na pwedeng tumulong sa Kanya. He did not look to friends or relatives or influential people to show mercy on him and help him to prosper. Hindi siya naghanap ng mga taong magmamakaawa o hindi siya naghanap ng mga taong kakaawaan siya para lang siya ay maging matagumpay. Hindi. He looked to the Lord Himself for the blessings of His life. Kundi ang tinignan niya, mga kapatid, ay ang Diyos mismo, ang Diyos na buhay, na alam niya na siya ang magbibigay ng pagpapala kay Jabez. Mga kapatid, hihiling tayo sa Diyos. At ang ating kahilingan sa Diyos ay Kanya tayong papagpalain. Pangatlo, patronage. Pagtangkilik. Ano ang panalangin ni Jabez? Ang sabi niya, "Oh, that thou wouldest bless me indeed." Ito yung kahilingan ni Jabez. Ito yung tinatangkilik ni Jabez. Kaya ang leksyong ito, mga kapatid, ay sinasabi niya, Jabez called on the Lord to shower His blessings upon him. Kaya tinawag niya ang Diyos, ng Diyos ay papagpalain niya si Jabez. Mga kapatid, tuwing tayo ay nananalangin, alam po ninyo, hindi naman masama na tayo ay humiling sa Diyos na tayo ay pagpalain. Hindi po masama iyon. Maganda rin na hinihiling natin sa Diyos na tayo ay pagpalain, hilingin rin natin sa Diyos na sila, ang ating mga kaibigan, ang ating mga kapatid, ay papagpalain rin ng Diyos. Ngunit ito yung tinatangkilik. Ito yung kahilingan, mga kapatid, ni Jabez. He wanted God to remove every curse from his life. Ang nais ni Jabez, mga kapatid, ay alisin lahat ng Diyos ang mga curse sa kanyang buhay. Sa Ilocano, lunod. Yun ang nais ni Jabez na maalis sa kanyang buhay. Dahil nung ipinanganak ng kanyang ina, ang sabi ng kanyang ina, nakaramdam siya ng kalungkutan. Marahil isa yon na nais na alisin ni Jabez, alisin ng Diyos sa kanyang buhay. And then, he wanted the blessings of God upon his life. Ito yung mga tinatangkilik, mga kapatid, ni Jabez. Kaya ganun ang panalangin niya sa Panginoon. Nang nais niya, mga kapatid, ay pagpalain siya sa kanyang buhay. And he knew that the blessing of God would remove every unhappiness and misery from his life. Ito yung kagandahan na nais ni Jabez. Dahil siya ay malungkot, mga kapatid, habang siya ay nabubuhay, nung tumawag siya sa Diyos,
Ang hiling niya ay ang pagpapala ng Diyos na alisin lahat ang mga hindi magagandang karanasan sa kanyang buhay. Yung mga malulungkot na mga bahagi ng kanyang buhay ay ito ay alisin ng Diyos sa kanya. Na pwede rin natin itong idalangin sa Panginoon. Na pagpalain tayo ng Diyos at ang Diyos ay aalisin niya mga kapatid, yung mga kalungkutan sa ating pong buhay. And then the blessings of God would improve every area of his life, including the spiritual, physical, material, and social aspect of his life. Alam po ninyo, kung ito po ay nangyari sa ating buhay, kung ito po yung ninanais mo at ninanais ko, na ito ay hihilingin natin sa Diyos, tayo po mga kapatid, ay maging masaya habang naglilingkod sa ating Panginoon. Pangapat, prosperity, kasaganaan. At ito yung panalangin ni Jabez, sabi niya, and enlarge my coast. Ito yung sabi ni Jabez, and enlarge my coast. Palawakin mo ang aking teritoryo. Ano ba ang ibig sabihin ni Jabez sa kanyang panalangin na ito? Alam po ninyo, Jabez wanted God's prosperity upon his life. Ito yung nais, mga kapatid, ni Jabez na gawin ng Diyos sa kanya. Ano pa? He did not want a stagnant life. Ayaw niya, mga kapatid, na ang buhay niya ay maging stagnant. Na wala ng pagbabago. Ang gusto ni Jabez, mga kapatid, ay mabago rin ang kanyang buhay. Kaya tayo, mga kapatid, bilang isang mananampalataya, huwag tayong maging stagnant sa ating pananampalataya. Kung nais po nating baguhin ang ating pong buhay, ang ating pong pananampalataya, ilapit lang natin sa Diyos. Para sa ganon, baguhin niya ang ating buhay. He wanted a life of ever-increasing usefulness and influence. Yan ang nais, mga kapatid, ni Jabez sa kanyang buhay. Ano pa? He wanted to grow and expand in every area of his life. Nais ni Jabez, mga kapatid, na na lumago. Saan? In every area of his life. Sino po ang nagnanais sa atin dito na ayaw niyang lumago ang kanyang buhay? Ayaw niyang lumaki? O ayaw niyang mapalawak ang every aspect, every area sa kanyang buhay? Wala po sa ating lahat. Ngunit si Jabez ay ganito rin ang nais niya. Kung ano ang nais ni Jabez, mga kapatid, ito rin sana ang magiging nais natin kapag tayo ay hihiling sa Panginoon. Pero makikita po ninyo na ang kanya pong mga hinihiling ay hindi po sa kanyang pansariling buhay. Makikita po natin mamaya. He wanted the Lord to enlarge his borders and territories. He had an expanding vision and dream for his life, and he wanted God to prosper the work of his hands. Ito po yung mga nais na mangyari, mga kapatid, ni Jabez sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtulong ng Panginoon sa kanya. Marami po siyang mga dream. Marami po siyang vision. Ngunit hindi po niya ito magagawa na nag-iisa, kundi kailangan niya ang tulong ng Diyos. Kaya siya nanalangin. Panglima, presence. Kinalalagyan. Mga kapatid, ang kanyang dalangin ay sabi niya, and that thine hand might be with me. Ang nais, mga kapatid, ni Jabez, na ang kamay ng Panginoon ay laging nandyan sa kanya, na naaalalay sa kanya. Yun ba ang atin ring kahilingan? Bawat araw sa ating pong paggising, hinihiling ba natin na ang kamay ng Diyos ang siyang aakay sa atin? Ang siyang magproprotekta sa atin sa oras ng ating pagbangon? Mga kapatid, ganito si Jabez. Jabez wanted the presence of God in his life. Kung ang nais ni Jabez, mga kapatid, ay laging nasa kanya ang Panginoon, yan rin sana ang ating nais. Yung lagi nating kasama ang ating Diyos. Ano pa?
He did not just seek after the blessings of God. Hindi lamang mga kapatid yung pagpapala ang ninanais ni Jabez sa ating pong Panginoon. Kundi, he did not want the Lord to remove his sons from his life. Ayaw mga kapatid ni Jabez na ang kamay ng Panginoon ay mawala sa kanya. Ang nais niya ay lagi niyang kasama ang ating Diyos. It would ensure victory in his battles, the demonstration of the power of God in his life, and a safe guidance in the journey of life. And then sabi niya, it was an unbeatable partnership when his life was always held in the hands of God. Ano man mga kapatid, yung ating nararanasan sa ating buhay, tayo po ay magwawagi kung lagi nating kasama ang ating pong Panginoon. Kung ito po ay ating hihilingin ng Diyos, ay Kanya tayong gagabayan. And then, pang-anim, nasa second to the last na po tayo, protection. Pangangalaga. Ang sabi niya, and that thou wouldest keep me from evil. Tignan po ninyo. Ayaw ni Jabez, mga kapatid, na pitikin siya ng kaaway. Kaya, ang ating pong lesson, Jabez wanted the protection of God upon his life. Ang nais, mga kapatid, ni Jabez ay laging proprotektahan siya ng ating pong Panginoon. He realized that he lived in an evil world with many evil forces that could harm him and destroy him. Kahit dito ngayon sa ating pong kapanahunan, sa mundong ating ginagalawan, sa ating pong palibot, mga kapatid, nandyan lagi ang ating kaaway. Sa ating pong mga pinupuntahan, nandyan lagi ang ating kaaway. Mga kapatid, ang nais ni Jabez ay protektahan siya ng Panginoon. Yun rin sana ang nais mo at ang nais ko. Protektahan ng Panginoon. He knew that the only reliable protection for his life was the divine protection of God. Mga kapatid, wala pong iba na makakatulong sa atin, na nagbibigay ng protection sa atin, kundi ang ating Diyos lamang. Kagaya ng ginawa niya kay Jabez. And then, he wanted God to keep him from evil. He desired that the divine protection is from God. Mga minamahal kong mga kapatid, ulitin ko, ang protection ng bawat isa sa atin ay sa Panginoon lamang. And then, ang last nating pong makikita, bakit nabago ang kapalaran ni Jabez ay pleasure, kasiyahan. Sabi niya, that it may not grieve me. Ayaw mga kapatid ni Jabez na siya ay laging nalulungkot. Ang nais niya ay maging masaya din sa kanyang buhay. Kaya yun ang panalangin ni Jabez. Alam po ninyo, he wanted a life of joy and happiness. Sino po ba sa atin ang nais mabuhay na laging nakasimangot? Hindi po ba? Sino sa atin dito ang gustong mabuhay na laging umiiyak? Laging nalulungkot? Wala, di po ba? Kung ito po ay ating karanasan, kung lagi po tayong umiiyak dahil sa problema, lagi tayong nalulungkot, mga kapatid, ilapit lang natin sa Panginoon. At sabihin natin, Panginoon, pwede po ba na kayo po ay bigyan nyo kami, bigyan mo ako ng kasiyahan habang ako ay naglilingkod sa inyo. And then, sabi pa niya, sa ating pong lesson, he knew that only God can grant such a blessings on his life. Alam niya mga kapatid, na ang pagpapala ng maging masaya ay ito ay nanggagaling lamang sa Diyos. Wala na pong ibang pinanggagalingan ng kasiyahan, kundi ang ating Panginoon. He wanted God to grant such a blessing in his life. He did not want to live with a wounded and broken heart all his life. He wanted the Lord to keep such grief away from his life. Ang nais, mga kapatid, ni Jabez
ay maging masaya habang naglilingkod sa Panginoon. Alam po ninyo, ang 7 ito, noong nakamtan ni Jabez, siya po ay masayang naglingkod sa Panginoon at sa mga ibang tao. Kung ito rin ay ating maging karanasan, mga minamahal naming mga kapatid, ito po ay maging pagpapala sa lahat ng ating mga nakakasalamuha. Kung alam natin ng ating pong kapalaran ay hindi maganda, kagaya ng karanasan ni Jabez, manalangin lang po tayo at ang Panginoon ay babaguhin niya ang ating kapalaran. And then, sabi po ni Ellen White, we should watch and work and pray as though this were the last day that would be granted us. Mga kapatid, tayo po ay nabubuhay sa mga huling araw. Anuman po yung ating pong mga kahilingan sa ating Diyos, na nais po nating ipabago sa Kanya, God will grant our petition. And then, this prayer was acceptable in the sight of the Lord, and we find that God granted him that which he requested. May the prayer of Jabez be our prayer too. Kung ano yung panalangin, mga kapatid ni Jabez, ay ito rin ay ating maging panalangin. At kung ito ay naging panalangin natin, tatanggapin natin ang pagpapala. At bibiyayaan tayo ng Diyos. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Sa gabing ito, manalangin po tayo. Mahal naming Diyos na nasa langit, salamat po sa isang magandang pag-aaral na inyo pong pinagkaloob sa amin. Tunay na kayo po ang makapagbabago sa aming pong mga kapalaran. Maaari po ba na ibigay nyo sa amin, Panginoon, ang aming pong mga tinatangkilik? Nang mga tinatangkilik na ito ay gagamitin po namin sa ikalalago ng inyong gawain. Pagpalain po niyo ang aming pong mga kapatid, mga kaibigan, na patuloy nakikinig sa inyong salita. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming pong Panginoong Hesus. Amen. Come before the throne of God. My kneeling soul is filled with wandering awe as the Savior's tender mercy heals the wounds of all my sin. I praise the love that makes me whole again. I come in hope, I come in faith to feel the touch of His redeeming grace. As I offer Him my broken heart, He heals the hurt within. And I praise the love that makes me whole again. Hallelujah, my healing Spirit cries as He reaches out His hand to bid me rise. Hallelujah, praise the healer of all men, who makes me more than what I was and sees beyond what I am. And when I fall, He lifts me up, restores my soul, removes my bitter cup.
For He heals my every heartache, and He carries all my pain. And I praise the love that makes me whole again. Hallelujah, my healing spirit runs as He reaches out His hand to bid me rise. Hallelujah, praise the healer of all men, who makes me more than what I was and sees beyond what I am. And when I fall, He lifts me up, restores my soul, removes my bitter cup. For He heals my every heartache, and He carries all my pain. And I praise the love that makes me whole again.